Puri ng Panginoon sa napakagandang umaga ito na pinagkaloob sa bawat isa para po sa dedication po ni Isip Jewel. So, tayo pong lahat ay naparito para po sa isang layunin, para po sa lahat na nagmamahal kay Resi Jewel at ang aking apo, first ng na apo. Yun. So, salamat sa Lord dahil siya nang nagbigay ng daan na maganap po ang dedication service. At alam ko na kalooban ng Panginoon at nandito kayo ngayon upang samahan siya. At lahat, alam ko po na pinagkatiwalaan ko, lalo na mga godparents, para po kapatid may taos po ang dedication service. Salamat sa inyo na nagmamahal kay Resi Jewel at sa lahat po ng nandito ngayon, mga kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong pagdalo. So, start na po tayo kapatid. At bagong lahat, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin para sa pananampalataya ng buhay. Let's go ahead. Lord Jesus, once again, kami po Panginoon ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa napagandang umaga at pagkakataon na binigay mo po Lord sa oras na ito para po sa dedication service, para po kayo Isip Jewel, Panginoon. Tunay nga po Lord na kayo po ang nagbigay ng daan at kayo po ang may takda dito, ang may akda ng lahat ng bagay at kayo rin po Panginoon ang nagbibigay ng buhay ng bawat isa Panginoon. Lord, narito pang bawat isa Panginoon, nakikigalak at salamat po sa pagkataon nito Panginoon at sa lahat ng mga godparents na nandito at mga bisita Panginoon, pagpalaan mo pang bawat isa at sa lahat ng gagawin po namin sa umaga ito Panginoon, kayo po ang may taas, madakila Panginoon sa umaga ito Panginoon. Pinupuri ka namin at isalamatan Lord at sa lahat po ng imong gagawin Panginoon sa buong maghapon ito at sa lahat ng activities Panginoon, kayo po ang mga Panginoon. Pinupuri ka namin muli at isalamatan Lord and as all these things in the mighty name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. So, malayo pa tayo makaupo kapatid. So, bago pong lahat mga kapatid, nais ko lamang pong magbahagi po sa inyo ng maikling pananalita patungkol po sa dedication. So, bakit po tinawag po dedication po? So, iba po yung dedication po sa baptism. Yan. Meron pong pagkakaiba po ang dedication po. Patungkol po sa dedication, tinatawag po dito ang mga dinedicate po, kapatid, ay mostly mga bata. Amen. At ang mga binabaptize po ay medyo mayroon na po silang mga sapat na gulang. Ibig sabihin kapatid, mayroon ka na pong tinatawag na age of accountability, yun lamang po ang mga binabaptize. So sa mga bata po, patungkol po sa katuran ng Biblia, ang mga bata po ay iniaalay sa Panginoon. So bago pong lahat ng kapatid, nais ko pong magpasa sa inyo ng mga talata na nagpapatunay na mga bata po ay hindi po sila binabaptize po sa ngayon. Sila po ay i-dedicate, inaalay sa Panginoon. Amen. So basahin po natin ang Book of Matthew kung mayroon po kayo. O ako na lang po magbasa. Sa Book of Matthew chapter 19 verse 13 na sabi dito, sa wikang Tagalog, may nagdala ng bata kay Jesus upang hininging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyong silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila ay nag-ahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. So malinaw mga kapatid na mga bata po ay dinadala po sa paanan po ng ating Panginoon. So, why mga bata po? Minsan kasi sa panahon ni Jesus Christ, ang mga bata po, di ba? Ang nature po ng mga bata, di ba? Palakad-lakad lang diyan, di ba? Kaya yung mga disipulo, sinaway nila yung mga bata. Pero sabi ng Panginoon, huwag niyo silang sawayin. Hayaan niyo silang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya, nung lumapit ang mga bata sa Panginoon, sabi ng Lord, ipinanalangin niya ang mga bata at pinatong niya ang kanyang kamay. Amen. So, ganun po ang gagawin po natin sa umaga ito about sa dedication service o pag-aalay, ihandog natin si Resi Jewel sa umaga ito, kapatid.
So yan pong mga patunay na ang mga bata po ay iniaalay po sa Panginoon. At sabi nga dito na isa pang talata na sabi ng Biblia doon sa Psalms 127 verse 3, sabi doon na ang mga bata ay mabuting kaloob ng Diyos sa mag-asawa. Ito daw po ay blessing sa mga mag-asawa po ang bata. So, si Resi Jewel po ay isang mabuting kaloob na ibinigay ng Panginoon sa mga magulang ni Resi na si Josie at si Resi. So, sabi ng Panginoon, isang mabuting kaloob yan na ibinigay ng Panginoon. Amen. So, sabi nga dito, kung yan ay isang mabuting kaloob sa mag-asawa ang bata, so mayroon pong tungkulin po ang mga magulang. Hindi lamang po ipinagkaloob ang bata para pag may silang ihayaan mo na lang dyan. Mayroon po tayong tinatawag na responsibility. So ano po yung mga responsibilidad na dapat gampanan ng mga mag-asawa? So kinakailangan po kapatid ang pagkalinga, pag-aaruga sa bata. Kasi meron tayong mga nakikita kasi na mga mag-asawa, pagkatapos mga anak, hinahayaan na lang yung anak dyan sa kalsada kung saan. Mamaya, pag na-aksidente, iti papasulan na di kwa, adyan naka-aksidente. Di ba? So mayroon po kayong responsibilidad mga magulang. Kay Resi Jewel, Josie, and Rusty Dave. So mayroon kayong responsibilidad. Ano pa? Ang pag-aaruga at ibigay ang pangangailangan po ni Resi. Yan po ang responsibility ninyo. Pangaralan din po si Resi. Sa kanyang murang edad, kinakailangan po ay nakakarinig na po siya ng word, ng salita ng ating Panginoon. Amen? So yan po, ang pwede nating maibigay kay Resi, mga magulang. Ano pa? Ang atensyon, bigyan natin ng sapat na atensyon. Amen? May padama ang pagmamahal natin sa inyong anak. May padaman yung pagmamahal. Amen. So, yun ang gampanin ng magulang. Ano pa? Upang ituro ang tamang landas na kanyang tatahakin pagdating ng kanyang pagka nagka-edad na, pagka siya po ay nagdalaga na. Amen. Sa murang edad, kinakailangan mga kapatid ay maturuan na po siya para sa kanyang paglaki. Sabi nga, magkaroon siya ng takot sa ating Panginoon. So sa lahat na nagbabalak na dyan, alam niyo na po ang inyong responsibilidad pagdating po ng araw. Amen. So hindi lamang po para po mag-asawa lang, and then pag nanganak ay wala na, hindi po ganoon. Amen. So nandito rin po ang tinatawag na mga godparents. So sa lahat po ng mga godparents, ninong at ninang, itas po natin ating mga kamay. Nandito, sino po sila? Ayun. Okay. So bilang mga godparents po, ibig sabihin po kasi ng godparents ay tumatayo pangalawang magulang na din. So kung ano po ang niatang para kay sa mag-asawa, para kay Resi Jewel, ganun na din po ang inyo pong gagampanan. So hindi po sa lahat ng pagkakataon sila Resty and Juicy ay lagi sa tabi nila. Diba? So pag mayroong mga pagkakataon na mawala rin sila sa tabi nila, nandyan po kayo mga ninong at ninang. Amen? Amen po ba? Amen. Oh, hindi lamang po sa panahon ng December, nandyan kayo. Amen. So lagi-lagi, hindi man darating ang December o Kapaskuhan o birthday, nandyan kayo. Lagi-lagi, kung kailangan nila ang inyong suporta, lalo na po ang spiritual na suporta, ang moral support po ninyo.
inaasahan po ni Rez si Jewel sa kanyang paglaki ay nandyan kayo lagi na susupport sa kanya. Kaya po, kinuha po kayo ng mga ninong at ninang dahil may tiwala po ang magulang sa inyo. Amen. Hindi po kayo kinuha lamang para tawag dito, mayroon po kayong gagampanan. Mayroon kayong mga tungkulin na gagampanan po bilang mga godparents. Amen. So, magsisilbi din po kayong gabay ni Ray Jewel pagdating ng araw. Amen? Halimbawa po, pumunta siya ng school, wala siyang lapis. Nakita ni godparents. Wala ka palang lapis. Meron ako. Diba? So, hindi lang yun. Simple lang po yun. Mga simpleng mga example lang po yun. So, yun po ang mga dapat po natin na gampanan, mga tumatayong godparents po ng Neri si Jewel po. Amen. So, salamat sa Panginoon. So, kayong mga ninong at nina, magsisilbi kayong gabay. Amen. Kung kailangan ng payo, paglaki na, yun po ang hanggang sa mga kapatid. Ang inano po natin dito, si Rishi Jewel, pagdating ng panahon, siya po ay lumaki na may takot sa Lord. Amen. Sabi nga ng Proverbs 23, verse 14, yun. Wag daw natin Resdi and Josie, sabi ng Bible noon sa Proverbs 23, wag daw natin iurong ang ating mga kamay para sa pagdisiplina sa ating anak. Ibig sabihin, mayroon pong tinatawag na pamamalo. Pag mamalo pa tayo, mayroon pong stick yan. Stick. Amen. Nung sa panahon namin, sabi na lang namin sa kaming manaisilang ng 1972, 1970s, makikita lang namin yung pamalo, takot na kami. Totoo, di ba totoo yan mga 70s? Totoo yan. Ang mga magulang noon, mga kapatid, pag nakita mo ang magulang mo noon na may dalang pamalo ay takot na takot ka na. Pero ngayon mga kapatid, ang mga magulang, pag nakakita ng stick, sabi niya, sandali lang. Bawal mo akong paluin. Di ba? Totoo yun? Bakit po? Iba na po ang ating generation. Iba na po. Amen? Alam na po nila, mayroon na po silang tinatawag na people's right. Mayroon na po silang karapatan. So minsan parang ni-spoil po ng mga DSW dito. Hindi na naman natin nasisi yun. Kasi meron din naman po kasi mga magulang na kung magdisiplina man sa anak, ay halos patayin niya na po. Marami pong mga news na gano'n. Na imbis na disiplinahin niya, napaalalahanan niya po, ang ginawa ay parang nasobrahan naman ng pagdidisiplina. Amen? So hindi po yun ang nais ng Panginoon na mangyari. Ang nais ng Panginoon na mangyari, disiplinahin natin ang ating mga anak. Amen? Na pagpapaluin natin sila, mga minamahal na magulang, ay yun po ay maganda po sa paningin ng ating Panginoon dahil yun po yung tinatawag na tamang pagdidisiplina po sa mga anak natin. Amen. At sabi pa nga dito, ang pamalo daw ay ang pagliligtas ng Diyos. Ang pagpalong may pagmamahal. So mayroon palang pagpalong may pagmamahal. At mayroon din yung sinasabi ko kanina, may pagpalong hindi po pagmamahal. Yun na po yung isang pagpalong na pag pinalo naman ay hanggang sa amoy no nakakita kayo, di ba? Inganati, di ba? Totoo yan. Inganati. Handa mo matis ajay ubingan. Di ba? Kas taon na mo pinangkadil mo. Totoo ba, mga ninong? Totoo po yan. Dahil na-experience po natin, at nakikita po natin ang yung mga bagay na yan. Amen.
Kunwari, nagkadala na, pero, di ba? Kunwari, nagkadala, pero patagot, yan, di ba? Totoo yan. Hindi pinapalata. Kasi mga kapatid, maganda rin mo yung pag-iisiklaw natin. So, kinakailangan lang paluin lang. Hindi po sila magre-rebelde. Kasi pag pinalo mo kapatid na mamaya magre-rebelde naman, hindi po maganda po yun. Amen po ba mga ninong aninang? At sa lahat ng mga kapatid natin narito. Amen. Yon. So ano pa? Kunti lang ito mga kapatid ha. So ibig sabihin, pag pinapalo pa daw pala natin ang ating mga anak, di ba ibig sabihin, sabi ng Biblia, pag pinapalo mo, ay mahal mo. Amen. Tanong ko lang mga kapatid, sino sa atin dito na hindi po nakatikim ng pamalo itaas ang kamay? Wala. Ibig sabihin, lahat tayo ay nakatikim ng pamalo. Amen? Sino nakadaranas dito na pag pinapalo ay kinukuyo yung pinelas tapos sabay takbo? Diba? Kasi takot tayo noon. Pero mga kapatid, yun po ay pagdidisiplina po noon. Amen. So purihin ang Lord. Amen. So tuloy-tuloy na po tayo, mga kapatid. Yun. Yun sila. So magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Na sa umagang ito, kapatid, na nandito po tayong lahat na nagmamahal kay Rizzy Jewel. Amen. At sa mga magulang at sa mga kamag-anak, mga kaibigan na nandito ngayon, may mga nakikita din po ako dito na mukha na nakikita ko na rin. At mayroon din po mga bagong mukha din dito na ngayon ko lang din sila mamit. So, alam ko na pumunta po kayo dito dahil sa isang layunin, dahil mahal niyo po si Rizzy Jewel. Amen. Alam ko na sa panahon ng mga high school life ninyo, meron na kayong mga usapan. Pagdating ng pana, di ba ganun? Ako ng ninong, di ba? Totoo yun? Ayun. So ngayon, araw na ito, nangyari na po ang inyo pong mga pinapangarap. So pagdating ng araw din mga kapatid, at kayo rin po ay pinagkalooban ng Panginoon. So nandyan din si Resty. Resty, willing ka rin pang maging ninong? Ayun. Akala ko hindi ka willing Ayun. So salamat po sa inyong lahat na nandito ngayon. Dumalo. Nagmamahal kay Rizzy Jewel. At tuloy-tuloy na po tayo. Tinatawagan ko na po ang mga tinatawag ko po si Rizzy. Tingnan ko dito sa harap. Yan. At ihanda na rin po ang mga candles para sa mga ninong-ninang. Ibigay na po sa kanila ang mga candles. So makakaroon po tayo ng lightnings, candle lightnings po. Ayan. So tinatawagan ko po si Nathaniel James. Pupunta po dito sa harap, and then sabay-sabay na lang po mamaya masisisindihan tong kandila. Yan. Yan. So mamaya, mayroon pong signing of dedication certificate. So candle lightning pa po muna tayo. Amen. Next, tinatawagan ko rin po si JR Elazar. Napunta dito sa harap. Siguro dito na lang si Jewel na. Kuha na rin po siya isang candle dito. John Michael Riquezo. Nandito pa ba? Ayun. Proxy. Ito na lang, Joy. Pwede pong proxy kung wala. Si Paul Pestoni Apilado. Yan.
Ganon din po kay Lot Joshua Dumadag. Okay. So wala. Proxy. Tinatawagan ko na rin no si Christian Arquero. Proxy niya. Yan. Si Joshua Clifford Nataya. Si Josh pala. Ayun. Ayan. So kuha ng isang candle dyan. Para maya sabay-sabay po natin sindihan yan. Si Marlon James. Maragon. Yan wala. Si Marvin Garcia. Yan. Ayun, yan. Next. Tinatawagan ko rin si Angelo Batalya. Wala si Angelo. Si Richard